Bago po natin simulan ang ating istorya ngayong araw na ito, atin muna pong batiin ang ating mga masusugid na taga-suporta at tagapakinig dito sa Jam Tales. Binabati ko po sina Flor Arcega from Batangas City, Rosa Franca Abeliana from Cebu, Vilma Nagy from Saraia, Quezon, Kalmami of Maguindanao, at Modesta Martinez of Lemery, Batangas. Sa mga gusto ring ma-shoutout sa ating susunod na kwento, comment lang po kayo sa ating comment section at syempre, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po! Ngayon, tara na't simulan na natin ang ating kwentuhan. Sinasabi ng ilan na ang pagbabalik ay mas matindi kaysa sa mga dating problema. At isa si Shaya sa mga naniniwala roon. Dapat kasi siya maging matatag lalo't sa pagbabalik niya sa probinsya kung saan dati siyang nanirahan na matagal ay mamamasukan siyang katulong sa mansyon ng mga Quezada. Kilala mo ba kung sinong amo mo ngayon, Iha? Bungad sa kanya ng mayordoma na si Manang Letty. Umangat ang tingin si Shaya at pinunasan ng pawi sa sentidong bago sumagot. Alam ko po, Ma'am Letty. Si Sir Leonard Quesada po. Tumikim ang matanda dahil mukhang nag-aalangan ito kung dapat pa bang ipagpatuloy ang usapan. Binabalaan na kita ngayon na mas mabuting sundan mo na lang mga rules dito dahil hindi mabait sa inaakala mong magiging amo mo simula ngayong araw. Naririnig mo naman sigurong usap-usapan sa labas, di ba? Ngumiti si Shaya. Sanay na po ako sa mga amo na mahirap pakisamahan. Kung ganun po siya, wala akong magagawa. Trabaho lang naman pong pinunta ko rito. Naningkit ang mga mata ni Ma'am Letty habang sinusuri si Shaya mula ulo hanggang paa. Ang kalahati ng kanyang mukha ay may malaking peklat dahil sa sunog. May suot siyang scarf ngunit mas pinili niyang ipakita ang peklat na bahagi ng kanyang mukha at itago ang walang peklat dahil sa isang malaking dahilan. Ayaw niyang makilala siya ng mga tao roon. May mga patakarang hindi mo pwedeng labagin dito. Kapag nagalit yan si Sir Leonard, kahit hangin natatakot lumapit. Ganun po ba? Eh di mas mabuti. At least malinaw na may dapat akong sundin. Hindi po ako pasaway, Ma'am Letty. Napailing matanda at mukhang hindi ito kumbinsido. Yan din ang sabi ng mga nauna sa'yo. Pero pagkalipas ang 3 araw, nagpaalam na. May isa pa ngang kinabukasan lang nag-resign na hindi na kinuha ang sweldo. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Letty. Hindi ko kakainin ang sinasabi ko ngayon. Makakaasa kayo na magtatagal ako dito. Naiwan si Shaya nang umalis ang matanda. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang mga yabag sa labas. Napalingon siya sa pintuan at muntik nang mabitawan ang hawak na baso nang tumigil ang isang lalaki sa bunga dito. Personal siyang pinuntahan ni Leonard Quesada. Tao ka ba o multo? Sir? Halos pabulungan sagot ni Shaya. Kanina pa kitang pinagmamasdan mula sa hallway. Wala ka narinig? Umayo siya ng tayo. Pasensya na po, sir. Nalibang lang ako sa pag-ayos ng gamit ko. Bakit mo tinatakpan yung mukha mo? Hindi naman natatakpan ng buo. I can still see it. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Shaya. Hindi po kasi maganda yung kalahati. Mas worse po yung kabilang side. Kaya mas gusto ko na lang pong itago. Umangat ang kilay nito at bahagyang lumapit pa. Ang liwanag mula sa koridor ay tumama sa mukha nito at doon nakita niya si Shaya, lalim na mga mata nitong halos walang emosyon. Kung may peklat ka, huwag mo nang pagtakpan. Nakakasagaba lang ang suot mong scarf. Hindi po sa ganun, sir. Mas komportable po kasi ako may takip. Sana po maunawaan niyo yun. Bukas, gusto kong malinis ng veranda bago mag-8:00. I don't like waiting. Utos na lang na lalaki. Opo, Sir Leonard. Magalang na sagot ni Shaya. Bago tuluyan lumabas si Leonard, huminto pa ito sa may pinto at nagsalita nang hindi man lamang lumingon. And one more thing, don't ever lock this door. I hate closed spaces. Pagkaalis nito, sakalang nakahinga si Shaya na maluwag. Ramdam na niyang hindi lang trabaho ang papasukin niya sa mansyon na ito. Lalo na't bumalik siya para paumuwi ng malahalimaw na ugali ng dating kasintahan niya. Mag-aalas 12 na nang mapansin niyang bukas ang ilaw sa silid ni Sir Leonard sa itaas. Napakunot noon niya.
Kanina pa dapat tulog ang kanyang amo. Nag-aatubili siyang umakyat, pero nang marinig ang impit na sigaw mula sa silid, napabilis ang hakbang niya papunta roon. "Sir?" Tawag niya habang dahan-dahang binubuksan na pinto. Bumuwad sa kanya si Leonard na pawis at balisa. Magulo ang kama at mahigpit ang pagkakahawak nito sa kumot. Soraya, Bulong nito. wag mo kong iwan. Napatigil si Shaya. Para mang may sumundot sa dibdib niya sa marinig ang pangalan na yun. Soraya. Pangalan niyon na matagal na niyang tinakasan. Pangalan niya ito noon bago siya naging Shaya. Lumapit siya rito at kinuha ang panyo sa mesa. Pinunasan niyang pawis sa noon nito na maingat na parang natatakot magising ang isang galit na bata. Ngunit bago pa niya maituloy, bigla itong dumilat. Matalim ang naging titig dito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Leonard at biglang napaupo sa kama. Napaatras si Shaya at halos mahulog pang panyong hawak niya. Pasensya na po, sir. Narinig ko lang po at mukha kayong binangungot. Pawis na pawis kayo kaya Hindi mo alam ang oras. mariing putol ni Leonard. Hindi kita inutusan na pumasok sa kwarto ko. Napayuko si Shaya. Hindi ko naman po intensyon na bastusin kayo, sir. Concern lang po ako kasi baka may masama kayong pakiramdam. Hindi ko kailangan ng concern galing sa mga taong hindi ko kilala. Lalo na sa mga babae na akala nila maaawa ako. Napakagatlabi siya. Hindi po ako nagpapaawa. Then stay out of my sight at kung papasok ka ulit dito na walang pahintulot, mapapalayas ka kaagad. Hindi siya umimik, pero ramdam niya ang pagsikip ng kanyang dibdib. Tumungo na lang siya at marahang umatras. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Tuluyan na siyang lumabas ng silid. Simula ng gabing yon, unti-unting napansin ni Shaya ang mga ugali ni Senyor Leonard na dati hindi niya kailanman nakita noon. Noon kasi laging maayos ito kung manamit, disiplinado at may direksyon sa bawat ginagawa. Pero ang lalaking kaharap niya ngayon ay laging amoy alak, laging gising sa 10 oras ng gabi at tila wala ng pakialam sa sarili. Tuwing madaling araw, naririnig niya ang kaluskos ng bote sa sala. At madalas, wala pang itaas si Leonard habang nakaupo sa sofa at nakatingin sa kawalan. Pinagmasdan niya ang mga pilas ng bote sa mesa, ang mga papel na nagkalat at ang lalaking dati niyang minahal na ngayon ay parabang nilamon ng kalungkutan. Lumapit siya rito at bitbit ang isang maliit na kumot. "Sir, baka po ginawin kayo. Nilaban ko na po tong kumot na. Malinis na." Hindi siya sinagot ni Leonard. Nakatitig lang ito sa bote saka ininom ang laman nito. "Sir, baka makasama na sa katawan niyo yan. Gabi-gabi na lang po kayong umiinom. Baka po, Baka ano, malamig na sagot nito at hindi man lamang siya tinignan. baka mamatay ako. Hindi naman po yun. Baka po magkasakit kayo. Ngumisi ito ng mapait. Kung sakaling magkasakit ako, may pakialam ka ba? Trabaho ko pong alagaan kayo, sir. Bigla itong tumawa. Alagaan? Hindi mo ko kailangang alagaan. Hindi mo ko asawa. Hindi mo ko kaibigan. Isa ka lang may dito. Hindi mo trabaho ang pakialaman ng amo mo. Hindi na siya sumagot. Inilapad niya na lang ang kumot sa gilid ng sofa at tahimik na umalis. Kinaumagahan, pinatawag siya ni Ma'am Letty sa kusina. "Shaya, ano na naman tong ginawa mo?" Simula ng matanda habang pinupunasan ng mesa. "Galit na naman si Sir. Kaninang umaga halos itapon yung baso dahil may kumot daw sa tabi niya." Akala ko po kasi giginawin siya. Hindi ko naman po akalain na magagalit." "Akala, iha. Kailangan tiyak sa bawat kilos mo, lalo na kay Sir Leonard. Hindi mo pa siya kilala ng lubos." Pasensya na po, ma'am. Hindi ko na po ulitin." "Huwag mo na lang siyang lalapitan kapag may alak sa mesa." Dumating naman ang butler na si Oscar galing pabrika. Letty, Uwi ka nito at hinubad ang sombrero na suot. may problema na naman sa mga empleyado sa planta. Ilang linggo na raw walang sweldo yung mga casual workers. Napahawak si Letty sa sentido. "Diyos ko, Oscar. Alam mo namang ayaw na niya makialam dyan simula nang mamatay ang kanyang ina." Paano naman yung mga tao roon? Kung hindi natin gagawa ng paraan, baka magwelga yung mga yon. Narinig ni Leonard ang usapan ni na Ma'am Letty at Mang Oscar mula sa hagdanan.
Hindi nila alam na kanina pa siyang naroon. Hawak ang baso ng alak at nakasandal sa poste. Problema sa planta? Halos sabay na napalingon ng dalawa. Sir, gulat na bulalas ni Letty. Hindi namin alam na naririnig niyo po. Ano raw ang problema? Nagkatinginan sina Letty at Oscar. Si Oscar ang sumagot. 2 linggo na pong hindi nakakatanggap ng sahod yung mga casual sa pabrika. Nagagalit na po sila, baka magwelga. Ibinaba ni Leonard ang baso sa mesa at tumingin sa kanila ng seryoso. Bakit hindi mo agad sinabi? Ayaw na po kasi ninyong makialam noon. Simula nang. Hindi na ituloy ni Letty ang sasabihin, pero alam nilang lahat kung sino ang tinutukoy. Mula nang mamatay si Mama? Mapaklangiti ni Leonard. Kaya wala nang karapatang magpatuloy ang negosyo? Napalunok si Oscar. Sir, baka gusto niyo po ako na ang hindi na kailangan. Putol ni Leonard. Ako nang bahala. Ilang oras lang ang lumipas at natapos ni Leonard ang problema. Tinawagan niyang accountant, inayos ang payroll at kinausap mismo mga tauhan sa planta sa telepono. Ngunit pagsapit ng gabi, bumalik din ang dating ugali. Nasa veranda naman ito, hawak ang bote ng alak at nakatingin sa madilim na langit. Mula sa bintana, nakita ito ni Shaya. Nakayuko si Leonard na parang may kinakausap sa hangin. Kinuha niyang baso ng tubig at nilapitan ito. Sir, baka gusto niyo po ng tubig? Mahinahon niyang sabi at nilapag ang baso sa mesa. Hindi ko kailangan yan. Masama po sa katawan niyang puro alak. Baka sumakit ang sikmura niyo. Di mo kailangan mag-alala. Hindi mo naman ako kilala. Hindi ko man kayo lubos na kilala. Pero nakikita ko kung gaano kayo nasasaktan. Hindi niyo kailangang itago yan, sir. Napangisi ito at saka uminom muli. Sakit. Wala akong sakit. Nasanay na ako. Walang nasasanay sa sakit, sir. Biglang napatingin sa kanya si Leonard at doon niya nakita ang luha sa gilid ng mga mata nito. Hindi niya inaasahan yon. Hindi si Leonard Quezada ang tipo ng lalaking umiiyak. Pero ngayon, malinaw na wasak ito. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Bulong ni Leonard. Naawa ka ba? Hindi po. Naiintindihan ko lang siguro ang sitwasyon ninyo ngayon. Hindi agad nagsalita si Leonard. Nakaupo lang ito doon at nakatulala sa bote na hawak. Maya-maya, napabuntong hininga ito at nagsalita na parang hirap na hirap. Sa tingin mo, nasasaktan ako, Shaya? Nag-alangan pa siya bago sumagot. Opo, sir. Napapansin ko rin naman po. Manhid na pong hindi. Bahagyang bumuka ang labi ni Leonard at kumibot ang gilid ng bibig nito. 5 taon na. Pero kada ipinipikit ko yung mata ko, nakikita ko pa rin siya. Yung ex niyo po? Maingat na tanong ni Shaya kahit alam na niya ang sagot. Soraya, she was everything to me. She made me feel alive. And when she left, it was like the world took all the color away. Ramdam ni Shaya ang kirot sa dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya yun. Na siya yung binuo at sinira din ang pag-ibig na yon. Pero pinili niyang manahimik. Sinubukan ko naman mag-move on. Nakipag-date sa ilang babae at nagtrabaho na walang tigil. Pero wala eh. Kada hawakan ko yung kamay ng iba, naalala ko yung kamay niya. Kada maririnig ako ng tawanan, naiisip ko yung kanya. Nakakaawa, no? Pero naalala ko lang siya sa'yo minsan. Kaya siguro bumabalik. Ako po? Muntik pa siyang mabulol dahil sa biglaang kaba. Yes. Kung pipikit ako, parang naririnig ko boses niya kapag nagsasalita ka. Bigla siya nitong tinitignan sa mga mata, kaya napalunok ng wala sa oras si Shaya. Umiling ito at bumalik na tumingin sa kawalan. Pero ilang beses ko nang napagkamala ng ibang babae na siya. Nasasakop na ng kahit mata't pandinig ko babaeng yun. Hindi na alam ni Shaya ang sasabihin pagkatapos noon. Nanatili lang siya sa tabi ng binata at tahimik na pinagmamasdan ito. Ilang minuto ang lumipas, bumagal ng paghinga nito at ang mga mata nito ay bahagyan nakapikit. Nakatulog na pala si Leonard. Sir, dapat matulog na po kayo sa loob. Magkakasipon kayo dito. Maingat niyang kinuha yung baso sa kamay ng binata, tapos inabot ang maliit na kumot na dala niya kanina.
Lumapit siya para takpan sana ito nang bigla itong gumalaw. Nahawakan nito ang kamay niya. Dumilat si Leonard ng bahagya para magtama ang kanilang paningin. Soraya. Bulong nito. Bago pa siya makalayo, inabot ng kabilang kamay ni Leonard ang kanyang pisngi. Yumuko ito at diniin ang mga labi nito sa kanya. Alam niyan dahil lamang ito sa kalungkutan ng lalaki, kaya nagawa siya nitong halikan. Dahil na-miss niya rin ang haplos nito, hinayaan niya lamang na may mangyari sa kanila hanggang sa makatulog ito. Paggising ni Shaya, nakahiga siya sa gilid ng kama ni Leonard. Saglit niya itong tinitigan bago bumangon. Kinuha niya ang scarf sa sahig at muling tinakip sa mukha. Pinulot niya ang kanyang damit at lumabas ang silid na parang walang nangyari. Narinig niyang bumaba ito mula sa hagdan habang nag-aayos siya ng paso sa paligid. Good morning. Paos nitong sabi. Siya lang naman ang naroon kaya sumagot na lang din siya. Good morning din po, sir. Late ka yata nagising kanina. Usually, maaga ka naglilinis dito. Medyo napuyat lang po kagabi. Napuyat? Saan ka napuyat? Sa pag-aayos po ng mga labahin sa likod. Tumingin ito sa kanya na matalim. Umiwas na lang siya ng tingin at tinuloy ang ginagawa. Okay. Ininom nito ang kape na hawak at tumingin sa bintana. Strange. I had a dream last night. Napahinto sa pag-aayos si Shaya pero sinubukan niyang huwag magpakita ng reaksyon. Tungkol saan po? About Soraya. Pare siyang tinusok ng malamig na karayom. Ganun po ba? Yeah, it felt so real. I could even feel arms around me. That familiar warmth. It's strange. I haven't felt that in years. Nanginginig ang daliri ni Shaya habang inaayos muli ang bulaklak. Ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Maybe it's just my mind playing tricks. Maybe I just miss her. Nang sandaling yun, dumampi ang hangin mula sa veranda. Nahulog ang ilang parte ng kanyang scarf mula sa kanyang pisngi. Agad niyang hinawakan yun, pero hindi agad nakawala ito sa paningin ni Leonard. Wait, what happened to your face? Kinabahan siya. Agad niyang inayos ang scarf at tinakip na maayos. Nasunog po. How? Accident lang po sa probinsya, bata pa ako noon. Tinitigan siya nito na matagal na para bang sinusubukang alalahanin kung saan siya nito nakita. Napalunok si Shaya at umiwas ng tingin. Okay. Anito sa huli at bumalik sa upuan. Sorry, I didn't mean to pry. Walang tugon si Shaya. Nagpatuloy siya sa pag-aayos pero ramdam niyang hindi inalis ni Leonard ang tingin sa kanya. Naghuhugas siya ng pinggan nang naramdaman niya ulit ang presensya nito sa likod niya. Hindi ka pa po ba matutulog? Tanong niya nang hindi lumingon dito. Hindi pa, I couldn't sleep. Pinapanood siya nitong banlawan ng huling plato. Abala ka masyado nitong mga nakaraan. Kalmadong sa dito habang nakasandal sa counter. Trabaho ko po ito, sir. Napansin ko rin, iniiwasan mo ko. Mabilis niyang pinunasan ng kamay. Hindi ko po kayo iniwasan, sir. Marami lang po talaga akong ginagawa nito mga araw. Really? Umangat ang kilay nito. Because every time I enter a room, lumalayo ka. Every time I try to talk, lagi may ginagawa ka. Coincidence ba lahat yun? Marahan tumangot si Shaya kahit ramdam niyang kumakabog ang kanyang dibdib. Opo, sir. Nagkakataon lang po talaga. Mahirap lang pong pagsabayin minsan ng gawain sa mansyon. Tinitigan siya ni Leonard na medyo matagal. You're a terrible liar. Nalaglag ang balikat ni Shaya. Umiwas siya ng tingin at nagkunwaring inayos ang basang dishcloth sa tabi. Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Marami lang po akong iniisip. Pasensya na kung nagmumukha ako mailap. Lumapit pa si Leonard ng kaunti. Ang lalim ng tingin nito ay parang humihiwa sa kanyang kaluluwa. May nagawa ba ako mali? Did I do something last night? Tell me, Shaya. I want to understand. Saglit na nagdilim ang isip niya sa naghahalong-halong emosyon. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon nang hindi naglalabas ang katotohanang pinakatatago niya. Wala po kayong nagawa. Huwag po kayong mag-alala. Wala pong problema. Kung gano'n, mahinang sabi nito. Bakit parang may tinatakbuhan ka? Bakit parang kilala mo ko na higit pa sa dapat?
Napasingap siya ng bahagya ngunit mabilis na itong itinago sa pagsiklot ng balikat. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Bagong salta lang po ako dito. Hindi ko naman po kayo personal na kilala. Hinagod ni Leonard ang sentido, tila naiinis sa sariling kutob. Umiling ito na may halong frustration. You act like her. Parang tumigil ang mundo sa mga salitang yun. Sino po? Kahit alam na niyan sagot, nagtanong pa rin siya. Soraya, the way you fold your hands kapag kinakabahan ka, yung pag-ikot mo ng hinlalaki sa scarf mo, even the way you look away kapag may tanong akong diretsahan, parehong-pareho. Umiwas siya ng tingin, ngunit hindi nakatakas ang kilos na yun sa paningin ni Leonard. And that reaction is exactly like hers. Sir, marami naman pong tao na may parehong ugali. Siguro po nagkataon lang, hindi ko po siya kilala. Hindi mo siya kilala? You even move like her. Ganun na ganun siya magbaba ng tingin. Kahit yung paraan mo ng pag-iwas kapag napapahiya. Sir, totoo pong hindi. Hindi ko po alam kung bakit ganun. Nakatitig ito sa kalahating nakapeklat niyang mukha, sa kadahan-dahang pinagmasdan ng mata, ang ilong at ang kanyang labi. Shaya, tell me the truth. Naiintindihan ko kung ayaw mo sabihin. Pero sana kahit kaunti lang. Let me know why I feel like I've known you before. Napalunok si Shaya. Gusto niya sabihin ng totoo, ngunit hindi pa panahon. Hindi pa siya handang harapin ang bigat ng 5 taong nasayang, ng mga liham na hindi natanggap, ng lahat ng sakit na naghiwalay sa kanila. Kaya ngumiti siya ng marahan, kahit ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib. Sir, marami po sigurong iniisip ang utak niyo. Napapagod lang po kayo. Minsan po kapag masyadong pagod ang tao, napagkakamala natin na makakakilala pa natin ang mga taong nasa paligid. Ganun po siguro nangyari. Fine, if you say so, I'll believe you. Pero hindi ko alam. Bakit pa ulit-ulit ko nakikita sa'yo yung mga laala niya? Coincidence lang po yan, sir. Wala po akong kinalaman doon. Hindi ko alam kung bakit, Shaya. Pero kapag nandyan ka, hindi ako ganun kalungkot. Pinilit niyang ngumiti kahit nababasa na halos ang gilid ng kanyang mga mata. Masaya po ako kung nakakatulong ako bilang kasambahay niyo. Huminga ng malalim si Leonard. Matagal bago ito sumagot. As a maid, yes, but somehow, it feels more than that. May dahilan kung bakit bumalik si Shaya sa mansyon ni Leonard Quezada. Hindi iyon dahil gusto niya muling makita ang lalaking minsan niyang minahal. Bagkus may dala siya ng isang lihim na layunin. Ang alamin ng katotohanan sa pagkasunog ng bahay nila noon at kung may kinalaman ba roon ang yumaong ina ni Leonard. Anak siya ng isang negosyanteng may-ari ng maliit na asyenda sa kabilang bayan hanggang sa dumating sa buhay niya si Leonard. Ang batang Quezada na noon pa man ay kabaliktaran ng lahat sa kanya. Anak ng mayaman, disiplinado at seryoso sa lahat ng bagay. Mula sa simpleng pagkakaibigan ay nauwi iyon sa isang pag-ibig na pinaglaban nila pareho. Pero hindi iyon tinanggap ng ina ni Leonard. Alam ng lahat kung gaano ka-strikta at makapangyarihan ng ginang. Ilang beses itong pinali si Soraya sa mansyon noon pa lang. Sinasabing hindi siya nababagay sa anak nito. Ngunit nanatili si Soraya noon. Pinili niya si Leonard kahit laban sa lahat. Hanggang sa isang gabi, dumating ang trahedyang nasunog ang bahay ng mga Villaruela. Hindi lang ari-arian na nawala, kundi pati ang ama niyang tanging kasama niya sa buhay. Pagkatapos ng libing, napagalaman niyang nailipat sa pangalan ng mga Quezada ang mga lupain nila kasama ang bahay na sinunog. Pagdating sa Maynila, sinubukan niya magsimula muli. Nagtinda, nagtrabaho sa pabrika at pilit na tinanggal sa isipan ang nakaraan. Pero tila hindi pa siya lubos na tinatantanan ng kapalaran. Sa isang aksidente sa pabrika, sumabog ang makina at nasunog ang bahagi ng kanyang mukha. Mula noon, tuluyan siyang nawala sa mundo ni Leonard Quezada. Ngayon, sa bawat araw na ginugol niya sa mansyon bilang kasambahay, isa lang ang pinanghahawakan niya. Kailangang malaman niya ang totoo. Kung sino ang tunay na may sala, kung totoo bang inosente si Leonard o kasabwat ito ng kanyang ina noon. Mula ng gabing yun, napansin ni Shaya na mas naging mapagmatsyag si Leonard sa kanya. Parang saan man siya na magpunta, nandun ito. Kapag naglilinis siya sa veranda, lalabas ito tatambay. Kapag naghahain siya ng almusal,
Sabay itong uupo kahit hindi pa niya natatapos mag-ayos ng mesa. Minsan nga, pabirupan sabi ni Ma'am Letty. Mukhang gusto ka ni Sir na may kasabay palagi. Iba na yan, iha. Pero natawa lang si Shaya. Baka po gusto lang niyang may kausap. Wala na po kasing kasama rito. Isang hapon, habang nasa garden si Shaya at nag-aalis sa mga tuyong dahon, biglang lumapit si Leonard dalang 2 tasan ng kape. You look tired. Sabi nito sabay abot ang tasa. Take a break. Tinanggap niya yon, pero nag-atubili siyang umupo. Okay lang po ako, sir. Madali lang to. Sit down, Shaya. I insist. Umupo siya sa bench sa ilalim ng malaking puno. Tahimik silang uminom ng kape, habang ang simoy ng hangin ay dahan-dahang umihip sa paligid nila. Sir, hindi po ba kayo naiilang na makita ako palagi? Why would I be? Kasi... Nagbaba siya ng tingin at hinawakan ang scarf na nakatakip sa kalahati ng mukha niya. Hindi naman po ako magandang tignan. I mean, hindi po ako katulad ng ibang babae dito sa mansyon. Baka po nakakaistorbo ako sa inyo. Umiling si Leonard. You think that matters to me? Hindi ko po alam, pero minsan naiisip ko baka naabala ko lang kayo. You're strange, Shaya. Sa dinami-rami ng taong lumapit sa akin dahil sa pera o pangalan ko, ikaw lang yung nagsasabing nakakahiya kang kasama. You're different and I like that. Hindi siya nakasagot. Pinilit niyang ngumiti pero ramdam niya nagiinit ang kanyang tenga. Hindi ko po sinasadya maging iba, sir. Ganito lang po talaga ako. Hindi ka pala maingay. Hindi naman po ako madaldal, lalo na po sa harap ng amo. Amo, you don't see me that way. Trabaho ko pong tignan kayo ng ganun. But I don't want that. Bahagyan lumakas ang tibok ng puso ni Shaya. Ramdam niya ang pagilan ng mga salitang yon. Para bang gusto nitong putulin ang linya na sinusubukan pa rin niyang panatilihin sa pagitan nila. Sir, mas mabuti pong may boundary. Boundaries can be broken. Napangiwi siya at agad siyang tumayo. Kunwari aalisin ang tuyong dahon sa paligid ng puno. Kailangan ko na pong tapusin to, baka abutin ako ng dilim. Lumipas ng ilang araw at hindi na siya tinantanan ni Leonard. Minsan parang sinasadya nitong salubungin siya kahit saan siya dumaan. Kapag nagwawali siya sa hallway, bigla itong lilitaw. Kapag nagpapahinga siya sa kusina, uupo ito sa harap niya na para bang may gusto laging sabihin. At unti-unti niyang napansin ang pagbabagong hindi niya inaasahan. Mas maaga ito nagigising. Hindi na laging lasing. Mas madalas na ito nakangiti. Minsan pa nga, nakikita niya itong nakikipag-usap sa staff. Nakakagulat. Dahil dati halos hindi lumalabas ang boses ito maliban para utusan o pagalitan ng mga tao. Iba na si Sir ngayon. Mas maaliwalas sa mukha. Hindi ko alam kung ano nangyari pero parang bumabalik sa dati. Tumawa si Oscar. Baka naman may nag-aalaga. Tinapik ni Shaya ang mesa. Hindi po ako yun. Wala po akong kinalaman. Ngunit kahit siya, ramdam niyang pagbabagong unti-unting sumisira sa depensa niya. Pero ng isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga dokumentong iniabot ni Ma'am Letty, natigilan siya na makakita ng isang manipis na folder na may pamilyar na seal. Villaruel Hacienda. Subject to reclamation. Pending confirmation of heir identity. Nalaglag halos ang folder sa kamay niya. Kung totoo na sa dokumento, maaaring maibalik sa kanya ang lupang kinuha noon. Maaaring mabawi niya lahat ang ninakaw sa kanila. Pero kailangan niya munang patunayan na siyang anak ni Don Aristeo Villaruel. Kailangan niyang magpakita bilang Soraya. Kailangan niyang humarap kay Leonard hindi bilang Shaya, kundi bilang babaeng matagal nang patay sa mundo nito. Kinabahan siya, parang sinadya ito ng kapalaran. Pero hindi pa siya handa. Hindi pa niya alam ang buong kwento sa likod ng sunog. Sino ang nagsimula? Sino ang nag-utos? Totoo bang may kinalaman ng ina ni Leonard? O may mas malalim pang taong nagmanipula ng lahat? Kaya nang dumating si Leonard sa silid na yon at naratnan siyang hawak ang mga dokumento, muntik nang matanggal ang hininga ni Shaya sa kaba. Shaya, what are you doing here?
Agad niyang sinara ang folder at inayos ang mesa. Nag-aayos lang po ng mga papeles na pinasabi ni Ma'am Letty. Pasensya na po kung ginabi ako dito. Lumapit si Leonard nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. You look pale. May problema ba? May nakita lang po akong luma pero ayos na. Tell me. Wala pong dapat ikabahala, sir. Promise. Tinitigan siya nito na matagal. Pero gaya ng dati, wala itong sapat na dahilan para igiit ang hinala nito. Kaya sa huli, tumango ito at huminga ng malalim. I trust you, Shaya, more than I should. If there's something bothering you, tell me. I want to help. Hindi niyo po ako kailangan tulungan. Maybe I want to. Hindi niya kaya tumalikod siya. Umiwas ng tingin at halos mabasag ang boses niya nang sumagot. Huwag po muna, sir. Hindi pa po ngayon. Hindi nito naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero ramdam ni Leonard na may tinatago siya. May bago siyang plano. Sisilipin niya ang lumang study room ng ina ni Leonard. Ayon sa narinig niya noon kina Ma'am Letty, nandun pa raw ang mga lumang ledger, business records at private letters ng ginang. Kung may bakas man ang katotohanan tungkol sa lupain ng mga Villarruel o tungkol sa sunog, tiyak niyang nandoon yun. Pero hindi pa man siya nakakakyat sa ikalawang palapag, ay narinig na niya ang boses na pilit niyang iniiwasan nitong mga araw. Shaya. Napapikit siya sandali bago humarap. Opo sir, ano po yun? Lumapit si Leonard na parang bata naghahanap ng atensyon. Where are you going? Kanina pa kitang hinahanap. Maglilinis lang po sa taas. Sa taas? Saan doon? Kumapit ang kaba sa dibdib niya, pero ngumiti siya na may pilit na lamig. Guest rooms po, marami pong alikabok. Hindi naman po kayo pupunta doon. Umangat ang kilay nito ng tila pagdududa. Then I'll go with you. Napatigil siya. Sir, hindi niyo na po kailangan sumama. Routine ko lang po yun. Mabilis lang po. Wala naman akong ginagawa. I'll just walk with you. Lihim siya na pabuntong hininga. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang ayaw siyang pakawala na lalaking. Dati halos hindi siya pinapansin. Parang laging gustong malaman nito kung nasan siya. You seem annoyed. Hindi po. Pagod lang po siguro. You're always tired lately. Maybe you need help? Napahinto siya at napatingin sa lalaki. Tulungan po ako. Sir, trabaho ko po ito. Then, I'll keep you company. That's still helping. Kung gusto niyo pong sumama, hindi ko naman po kayo mapipigilan. Habang naglilinis siya sa guest room, nakaupo si Leonard sa kama. Nakasandal ang siko sa tuhod at nakatitig sa kanya. Literal na nakatitig. Sir, hindi po ba kayo busy? Wala po ba kayong kailangang ayusin sa office? Done with everything, for once. For once? Yeah. Ever since you came here, parang gumaan yung araw ko. I don't know why. Napakunutan noon niya. Ayaw niya ng ganitong usapan. Sir, baka po iniisip niyo lang yan. Masyado lang po kayong stress dati. Stress, loneliness, trauma, I don't know. Huminga ito ng malalim. But when you're around, things don't feel as heavy. Sir, please don't say things like that. Why not? Totoo naman. Kasi po, hindi ko alam kung paano dapat sagutin. Tumawa na mahina si Leonard. You don't have to answer. Just stay close. Sir, trabaho lang po ang pinunta ko rito. And I'm not stopping you from working. Pero parang sinusundan niyo po ako kahit saan eh. Is that a problem? Medyo po. Nagulat si Leonard sa sagot niya. Why? Did I make you uncomfortable? Hindi naman po uncomfortable. More like, hindi po ako makakilos na maayos. You don't have to be nervous around me. Hindi po ako nakabahan. Naiistorbo lang po ako minsan. Nakangiting umiling si Leonard. You're the first to say that to my face. Pasensya na po. Honest lang po ako. That's what I like about you. Napapikit siya. Hindi tama ito. Hindi dapat siya pinupuri. Hindi dapat siya nagiging mahalaga sa buhay nito ulit. Dahil kung malalaman nitong katotohanan, baka bumalik lahat ng sakit. Pagsapit ng hapon, nagkaroon siya ng pagkakataong makalusot. Nasa veranda si Leonard kasama sina Oscar at may tinatalakay tungkol sa planta. Kaya mabilis siyang umakyat sa dating study room ng ginang. Pagbukas ng pinto,
Naamoy niya agad ang lumang papel, ang amoy ng antigong kahoy. Naroon ang mga dating kahon at lumang drawer na maaari naglalaman ng sagot sa 5 taong tanong na hindi natapos. Okay, kailangan ko maging mabilis. Hinila niya ang unang drawer, puro account book. Pangalawa, puro lumang invoice. Pangatlo ay isang envelope na may pangalan ng pamilya nila. Nanginig ang kamay niya habang binubuksan yun. Naroon ang mga dokumento ng lupa, pirma ng ama niya at pirma ng ina ni Leonard. At sa ilalim ng mga yon, isang sulat. Hindi pa niya nababasa ang unang linya nang biglang bumukas ang pinto. Shaya? Halos mapatalon siya at mabilis na sinara ang drawer at humarap sa lalaki. Halatang pagkabigla niya. Sir, akala ko po nasa veranda pa kayo. Sumandal ito sa hamba ng pinto. I was looking for you. Hindi ka naman usually nawawala na matagal. Kinapala ni Shaya mukha at ngumiti ng pilit. Nag-aayos lang po ako dito. Ang dami pong alikabok. This room, of all places? Wala pong ibang pinaayos sa akin si Ma'am Letty, so dito ko muna naisip pumunta. You're hiding something. Parang kinilabutan siya, pero hindi siya nagpatalo. Sir, wala po akong tinatago. Gusto ko lang pong matapos ang trabaho ko. Pagkatapos ng ilang segundo, marahan itong tumango kahit halatang hindi kumbensido. Okay, I'll wait for you outside. Bago ito lumabas, tumingin pa ito sa kanya ulit. But Shaya, don't disappear on me like that. I get worried. Pababa na sana si Shaya mula sa ikalawang palapag na marinig niya ang yabag ni Leonard mula sa dulo ng hallway. Mabilis siyang lumingon upang umiwas, ngunit mali ang hakbang niya. Nadulas ang paa niya sa gilid ng hagdan. Ay! Ngunit isang kamay ang mabilis na humawak sa braso niya at bumunat ang lakas upang hilahin siya pabalik. Shaya! Nanlaki ang mga mata niya na magtama ang tingin nila. Pero bago pa siya makahinga na maayos, naramdaman niyang may pumulupot ng maluwag sa leeg niya. Ang scarf niyan tumatakip sa kalahati ng mukha. Bago pa niya maibalik ito, nahulog iyon ng tuluyan. At doon natigilan si Leonard. Unti-unting lumapit ang kamay nito upang hawakan sana ang kanyang pisngi. Soraya. Parang binuhusan na malamig na tubig ang katawan ni Shaya. Agad niyang hinablot ang scarf at tinakip muli. Hindi ako. Huwag ka na magsinungaling. I know those eyes. That face. Kahit gaano mo patakpan, I'd know you anywhere. Sir, hindi niyo ako kilala. Nabigla lang kayo. Hindi ako. Shaya, Soraya, ikaw yan. You're the same person. Kung alam mo na, bakit kailangan mo pang pahirapan ako? Nagbago ang ekspresyon ni Leonard. Ako nahirapan, hindi ikaw. Bakit mo ko iniwan? Bakit ka nawala nang hindi man lamang nagpaliwanag? Bakit mo ko tinanggal sa buong buhay mo? Natigilan si Shaya, pero kinailangan niyang sagutin. Kasi nawala ang buhay ko, Leonard. Nasunog ang bahay namin, namatay ang ama ko, nawala lahat. Pati pangalan ko, pati kinabukasan ko. Huminga siya ng malalim. At ang iniisip ko noon, baka kayong may pakana. Ang ina mo, ang pamilya mo. Parang sinampal si Leonard sa narinig. Kita agad ang sakit sa mukha nito. You thought, kami, my mother. Sinabihan ako noon ng mama mo na huwag ako magtatangkang maging bahagi ng pamilya niyo, na hindi ko alam kung sinong katapat ko. At pagkatapos noon, ilang linggo lang, nasunog ang bahay namin. Mahigpit ang kapit ni Leonard sa riling. Kita niya nanginginig ang kamay nito. Hindi mo man lamang ako tinanong. Hindi mo man lang ako hinarap. Paano? Ayoko nang may mawala ulit. At hindi ako sigurado kung kakampi ka sa akin o sa mama mo. I looked for you. 4 years. I searched everywhere. Pero akala ko ayaw mo na sa akin. Akala ko may nagawa ko. Sobrang sakit eh. Hindi nakayanan ni Shaya ang titig nito. Umiwas siya. Nandito ako para malaman ang totoo sa sunog. Kung sino ang gumawa. At para mabawi ang ari-arian ng pamilya ko. Imbes na magalit, huminga ng malalim si Leonard. Kung yan ang gusto mo, ibabalik ko lahat. Nanginig si Shaya. Ano? Lahat ng lupa, lahat ng dokumento, lahat ng ari-arian na nailipat sa pangalan namin. Hindi ko yun gusto. Hindi ko yun hiningi.
At lalo na, hindi naging masaya ang mama ko sa pag-aangkin niyon. At Shaya, hindi ang mama ko may kinalaman sa sunog. Halos hindi makagalaw si Shaya. Nanatili siya nakatayo doon. Paano mo naman nasabi? Pinaimbestigahan ko nun. Kahit hindi mo na ako kinausap, kahit hindi ko alam kung saan ka nagpunta, I had to know. Kailangan kong malaman kung may kasalanan ng pamilya ko. Matalim ang tingin nitong bumalik sa kanya. Aksidente yun, Shaya. No one planned it. Natahimik ang buong hallway. Para ba nabingi siya sa bigat ng salitang yon? Hindi yun gawa ng mama ko. At lalong hindi ko gugustuhin na may masaktan sa pamilya mo. Nagsimulang manginig ang kamay ni Shaya. Kung totoo yan, bakit hindi ba sinabi noon? Paano? Wala ka. Wala akong kontak mo. Wala akong alam kung buhay ka pa. Nabalitaan ko lang na nawala ka na matapos ang aksidente sa pabrika. Nanatiling tahimik si Shaya. Parang kumawala ang lakas niya na marinig ang huling sinabi ni Leonard. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Ibinaba ni Leonard ang tingin, pero hindi nito inaalis ang kamay sa riling. Kung nakita lang kita noon, kung nalaman ko lang na buhay ka, baka hindi tayo umabot sa ganito. Hindi ko alam, Leonard. Baka mas lalo na naging magulo. Magulo na nga tayo, pero mas magulo na nawala ka. Hindi sumagot si Shaya. Tila naubusan siya ng sasabihin. Pagkatapos ng ilang segundo, huminga si Leonard ng malalim at umalis mula sa riling. Diretso nitong hinawakan ang braso ni Shaya, sapat upang iparamdam na seryoso ito. Halika. Saan mo ko dadalhin? May ayusin lang ako at kailangan mo makita. Hindi na nakapagtanong pa si Shaya. Hinila siya ni Leonard pababa ng hagdanan at dumiretso sa study room sa ibaba. Binuksan nito ang mesa, kinuha ang telepono at tumawag agad sa abogado. Santos, kailangan ko ng urgent processing. Yes, all the Villaruel properties. Ipatransfer niyo pabalik sa legal heir, effective today. Sandaling tumingin nito kay Shaya. Her name is Soraya Villaruel. Yes, prepare all documents. I want everything clean, walang delay, walang loophole. I want it done today. Napasinghap si Shaya. Leonard, teka lang. Hindi ko pa. No, enough waiting. Sa dami ng pinagdaanan mo, sa dami ng taon na wala kang kahit ano, dapat lang na ibalik sa iyo lahat. Pero hindi ako sigurado kung handa. Shaya. Lumapit ito at hawak sa magkabila niyang balikat. You lost everything. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan na naniniwala ka sa maling tao. At hindi mo kasalanan na natakot ka. Nanginginig ang labi ni Shaya. Pero bakit parang ang bilis mo magdesisyon? Hindi ka man lang nag-iisip ako. Hinaplos nito ang pisngi niyang may peklat. 5 taon ako nag-isip. 5 taon kitang hinanap. 5 taon kong tinanong ang sarili ko kung saan ako nagkamali. Sa wakas, nandito ka na. At kung ang unang hakbang ko para ipakita sa iyo na hindi kita sinaktan, ay ibalik ang lahat ng ninakaw ng panahon sa pamilya mo. Then, I will do it. Napayuko si Shaya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bigat ng katapatan nito. Hindi niya inaasahan na ganoon kadali para kay Leonard ang gumawa ng bagay na noon ay halos ikinawasak ng buhay niya. Leonard, hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Wala kang kailangang ipagpasalamat. Nagbaba ito ng tingin. Ang tanging hiling ko lang. Dahan-dahan itong tinaas muli ang tingin. Huwag ka nang umalis. Parang nahulog ang puso ni Shaya sa katahimikan na iyon. Nasaktan kita. Nagsinungaling ako. Pumasok ako sa buhay mo nang hindi mo alam kung sino talaga ako. At kahit ganun, hindi kita kayang bitawan ngayon. Not after finding you again. Napalunok si Shaya. Hindi ko alam kung deserve ko pang manatili dito. You do, at kung hindi mo man makita yun ngayon, ako magpapakita sa'yo. Lumipas ang 3 linggo mula nang maisaayos ni Leonard ang lahat ng papeles at formal na naibalik kay Shaya ang buong ari-arian ng pamilya Villaruel. Unti-unti ring naging mas maayos ang samahan nila. Hindi man agad naging magaan ang lahat. Nakita ni Shaya kung paano sinisikap ni Leonard na ipakita ang totoo nitong intensyon. Pero sa likod ng unti-unting paghilom, may isa pang sugat na biglang bumuka.
Isang hapon, dumating si Attorney Santos dala natitirang kahon ng mga lumang dokumentong konektado sa kanilang lupain. Hindi na sana iyon big deal, pero sa ilalim ng mga papeles, may lumang envelope na hindi pa niya nakikita. Nakapangalan iyon sa ina ni Leonard. Binuksan niya ang sulat. Nakasulat doon ang memo ng operasyon ng pabrika kung saan nagtrabaho siya noon. Ang pabrikang sumabog at nag-iwan ng malaking peklat sa kalahati ng kanyang mukha. Lumalim ang hininga niya nang malinaw niyang mabasa ang isang maikling nota na kakabit. I told them to lay off staff. The girl is causing distraction. Have her transferred to the machining line. She needs to learn her place. Pirma iyon ang ina ni Leonard. Hindi sinadya ng ginang ang aksidente, pero ito mismo naglipat kay Shaya sa linya ng makina kung saan nangyayari ang pagsabog. Nanginig ang kamay ni Shaya. Parang nabura ng biglaan lahat ng pagsisikap ni Leonard na ibalik ang tiwala niya. Kinagabihan, naghihintay si Leonard sa veranda. Nakahawak ito sa tasa ng kape. Nakatingin sa bituin at may bahagyang ngiti na makita siyang paparating. Hey, ang tagal mo dun sa study room. Okay ka lang? Okay lang, may inayos lang akong papeles. You sure? You look pale. Pagod lang. Hindi siya sinubukang hawakan ni Leonard, pero halata ang pag-alala sa mga mata nito. Gusto nitong lumapit ngunit iginagalang ang espasyo niya. If something's bothering you, you can tell me. Pumikit si Shaya. Wala, promise. Tumango lang si Leonard kahit halatang hindi kumbensido. Nagpatuloy ito sa pag-inom ng kape. Maagang umalis si Shaya upang pumunta sa bayan. May appointment siya sa isang kilalang reconstructive surgeon na nare-recommenda ni Attorney Santos. Gusto niyang ayusin ang mukha niya. Habang ine-explain ng doktor ang proseso, hinaplos niya ang peklat sa pisngi. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang salitang nasa memo. Ito ang marka na iniwan ng isang taong pinakaayaw niyang makita sa mundo. At ngayon, oras na para tanggalin niya ang kapangyarihan ng marka na yon sa buhay niya. Paglabas niya sa klinika, tumunog ang cellphone niya. Tinatawagan siya ni Leonard. Hindi niya ito sinagot. Lumipas ang isang oras, nakatanggap siya ng mensahe. Shaya, where did you go? Hindi ka nagpaalam. I'm worried. Huminga siya ng malalim at nag-reply siya pero maikli. May inayos lang ako sa bayan, huwag kang mag-alala. Pagsapit ng hapon, bumalik siya sa mansyon. Naabutan niya nakatayo si Leonard sa may pintuan ng veranda. Parang matyagang naghintay mula pa kanina. I'm glad you're back. Akala ko umalis ka ulit hindi nagsasabi. Hindi ako aalis. Good. Pero may problema ba? Wala. You're lying. Napakagatlabi si Shaya. Shaya, please. If there's something wrong, Hindi ko pa kayang sabihin. Okay. When you're ready, I'll listen. Hindi mapakali si Shaya sa mansyon. Paulit-ulit siya naglilinis ng mesa kahit wala naman dumi. Inayos ang kortina na maayos naman. Nilipat ang paso, ibinalik, tapos nilipat ulit. Hindi niya alam kung paano haharapin si Leonard. Gusto niyang maging tapat at magtiwala muli. At higit sa lahat, mahal pa rin niya si Leonard. Pero tuwing naaalala niya ang memo ng ina nito, parang sinusunog ulit ang kanyang pisngi. Nang hapon na yon, bumaba si Leonard galing sa silid nito. Hey, you're up early today. Akala ko magpapahinga ka muna after you went out yesterday. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya kay Leonard. Leonard, we need to talk. Napahinto ito. Kita agad ang pag-alala sa mga mata. Okay, tell me. Humakbang si Shaya papalapit. Hawak-hawak ang maliit na envelope na naglalaman ng memo. Inabot niya yon kay Leonard na may nanginginig na kamay. Nakita ko to kahapon. Sa mga dokumentong galing kay Attorney Santos. What is this? Buksan mo. Dahan-dahan itong binuksan ng envelope. Nang mabasa ang memo, mabagal na bumagsak ang balikat ni Leonard. This is my mother's handwriting. Oo. She transferred you to the machining line. Dahil hindi niya ako gusto para sa'yo. Dahil gusto niyang mawala ako. Pinikit ni Leonard ang mga mata. Shaya, hindi ko alam. Hindi ko alam to, I swear.
Alam ko, kaya nga ako nahihirapan eh. Galit ako sa ginawa ng mama mo. Pero wala na siya. At wala rin naman ako magagawa para baguhin yun. But still, she hurt you. She almost killed you. At hindi ko nagawang protektahan ka. Nanginginig ang boses ni Leonard. Leonard, nung una galit talaga ako. Galit na galit. Hinawakan niya ang scarf niya na parang reflex mula sa lumang sugat. Pero hindi ikaw ang gumawa. Hindi ikaw ang nag-utos. At hindi mo alam ang nangyari. Pero mama ko yun, Shaya. I share her blood. I share her name. Pero hindi mo kasalanan ng mga ginawa niya. Hindi ko alam kung paano ko babawiin to. Hindi ko alam kung paano ko harapin na ikaw ang pinahirapan ng taon dapat nagprotekta sa akin. Hindi mo kailangang bawiin yon. Hindi mo rin kailangang saktan ng sarili mo para sa kasalanan ng mama mo. Ang kailangan ko lang ay malaman mong hindi kita sinisisi. Shaya, ayokong umalis ka. Hindi ko kayang balikan ng 5 taon na wala ka. Hindi ako aalis. Promise? Umangat ang sulok ng labi ni Shaya. Promise, hindi kita iiwan ulit. Pero, kailangan kong ayusin ang sarili ko. Kailangan kong harapin to lalo na mukha ko, Leonard. Saglit na tumigil si Leonard bago marang hinuwakan ang pisngin niyang may peklat. Shaya, kahit hindi mo ipaayos, you're still the woman I fell in love with. Nangingilid ang luha ni Shaya. Thank you. Pero gusto ko, para sa sarili ko. Kung ganun, sasamahan kita. From start to finish. You're not doing this alone. Hindi ko kailangan ng bodyguard. I'm not your bodyguard. I'm the man who lost you once at hindi na mauulit yun. 3 araw matapos ang pag-amin nila sa isa't isa, nagsimula ang proseso ng pagpapagawa ng mukha ni Shaya. Kahit nahihiya si Shaya minsan, lalo na kapag tinitignan ng doktor ang bahaging sunog sa mukha niya, naroon si Leonard. I'm right here, hindi kita iiwan. Alam ko, pero nakakahiya pa rin. Walang dapat ikahiya. You survived. That's strength. Dumating ang araw ng operasyon. Maaga silang pumunta sa ospital. Kinakabahan si Shaya. Halata sa mga daliri niyang paulit-ulit na hinahaplos ang scarf. What if it turns out bad? What if masira lalo? What if hindi ko kayanin yung recovery? Hinawakan ni Leonard ang kamay niya. Hindi niya ito pinakawalan kahit ilang beses siyang lumingon sa nurse. Stop thinking like that. Magaling ang doktor. And kahit ano pang mangyari, Shaya, you still be beautiful to me. With or without scars. Hindi mo kailangang sabihin yan para gumana ang loob ko. I'm saying it because it's true. Bago siya dalhin sa operating room, hinawakan ni Leonard ang magkabila niyang pisngi. I'll be here when you wake up always. Promise? Promise. Lumipas ang 4 na oras. Sa hallway ay naglalakad si Leonard paikot at hindi mapakali. Paulit-ulit siyang tinanong ng nurse na umupo pero hindi niya kaya. Iyon ang unang beses matapos ng 5 taon na naramdaman niyang may totoong mawawala ulit sa kanya kung hindi naging maayos ang lahat. Mr. Quesada, okay naman ang procedure. Successful. On the way na siya sa recovery room. Huminga ng malalim si Leonard. Oh, thank God. At nang payagan siyang pumasok, nakita niya si Shaya sa kama at may mga benda sa kalahati ng mukha. Umupo siya sa tabi at marahang kinuha ang kamay nito. You did well, sweetheart. Unti-unting dumilat si Shaya. Natapos na? Yes, and you're safe. I'm here. Ngumiti ito kahit hirap. I knew you would be. Kinailangan ni Shaya ng ilang linggo para makapagpahinga. May regular checks up. May regular check-ups, ointments, at follow-up minor procedures. Masakit minsan pero kinakaya niya. At sa tuwing iniisip niya sumuko, naroon si Leonard. Kapag kailangan niyang iangat ang kama, si Leonard ang gumagawa. Kapag kailangan niyang inumin ng gamot, si Leonard ang kukuha ng tubig. Kapag kailangan niyang maaliw, si Leonard ang tatawag ng mga aso sa mansyon para samahan siya. Ay sir, parang kayo na ang nurse niya rito ah. Wala naman pong masama. Sa tingin ko, dapat kayo na mag-asawa. Nagulat si Shaya at Leonard at pareho silang sabay na natahimik. Habang nagpapagaling,
Sinabay ni Shaya ang pag-asikaso ng kanyang mga ari-arian. Pupunta siya sa munisipyo at kapag kailangan niyang pumirma sa mga dokumento, hawak-hawak ni Leonard ang bag niya, ang payong niya, at minsan pati ang tubig niya. Kaya ko naman maglakad mag-isa. I know, pero kasama mo ko. Hindi mo naman kailangan gusto ko. Napabuntong hininga si Shaya. Alam mo, minsan, napaka-overprotective mo. You left me once. I'm not risking that again. Hindi ko na uulitin. Good. Pagkatapos ng 2 buwan, tinanggal ang huling benda. Hindi man bumalik sa dati ang mukha niya, pero malinaw ang pagbabago. Mas pantay ng balat, mas malinis ang peklat, mas magandang pagkaka-reconstruct. Napaiyak si Shaya na makita niya ito sa salamin. You're not just back. You're stronger than you've ever been. Leonard, thank you for everything. For staying. For loving me kahit ang daming pot sa puso ko noon. Hinawakan ni Leonard ang kamay niya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Ang kailangan ko lang ay manatili ka. Ngumiti si Shaya. Mananatili ako. Hindi na ako aalis. Makalipas ang ilang linggo mula nang tuluyang gumaling ang mukha ni Shaya, nagpasya siyang bumalik muna sa kanilang bayan upang ayusin ang natitirang papeles sa asyenda. Saglit lang sana yon pero hindi niya inasahan ang naging epekto ng pagbabalik niya. Pagdating pa lang niya sa plaza, halos sabay-sabay ang bulungan ng mga tao. Hindi man niya gustong pansinin, kitang-kitang paghanga sa mga mata ng lahat. May mga nagtangkan lumapit at mag-alok ng pagkain. May mga humihiling ng larawan. At may ilang binata na halos matumba sa pagkakatitig sa kanya. Nako, hindi na ako sanay sa ganito. Leonard, bakit ba ang dami nilang nakatingin? Pero nang lingunin niya si Leonard, nakasimangot ito. Hindi lang basta simangot, kundi yung tipong parang gusto nitong itaboy ang lahat ng lalaki sa paligid niya gamit lang ang isang tingin. Candy, stop staring. Annoying. Hindi ko naman po kasalanan kung tumitingin sila. Matagal na rin kasi ako nawala rito. That's not the point. They're looking at you like what? Like they want to flirt with you. Tumingin ito sa isang binatang hindi pa rin maalis ang tingin sa mukha ni Shaya. And that guy has been staring for 10 minutes. Gusto mo ba akong makipagsuntukan dito? Natawa si Shaya. Nagsiselos ka ba? No, yes. Maybe, don't ask. Hinila nito ang kamay niya para palapit. I don't like it. Leonard, hindi naman kita papalitan. At hindi ko naman sila pinapansin. Still, you're beautiful. Everyone sees it. At ikaw pa rin ang fiancé ko, hindi sila. Bahagyan lumuwag ang ngiti ni Leonard, pero halata pa rin ang pagiging territorial nito. I think we should get married. Napatigil si Shaya sa paglalakad. Ha? Ngayon na? Why not? We're engaged. Wala nang dahilan para hintayin pa. Leonard, ang bilis naman. May inaayos pa ako sa asyenda. Pwede mo yang ayusin kahit kasal na tayo. Or I can help. Sabihin mo lang. Hindi to tungkol sa ari-arian. Then ano? Gusto ko ng proper na panahon. Hindi yun dahil lang nagsiselos ka rito. I'm not jealous. Leonard. Fine, I'm jealous. I don't like anyone looking at what's mine. Akin ka rin ba? Ngumiti si Leonard at lumapit pa na halos magdikitan noon nila. Your fiancé, your headache, your responsibility. Humigpit ang hawak nito sa kamay ni Shaya. And hopefully, your husband soon. Namula ang pisngi ni Shaya. Kahit ilang beses siya nitong binibiro, ramdam niya na seryoso talaga si Leonard ngayon. Hindi ako tatakbo, hindi ako aalis. Pero gusto ko ng tamang plano, hindi minamadali. Okay, tumango ito. Pero pwede bang isang request? Ano na naman yan? No more guys staring at you. At paano ko kontrolado yun? Stay close to me, that should do it. Naglakad sila papunta sa munisipyo para pumirma ng papeles ng lupain. Habang nagsasalita si Shaya sa opisyal, nakatayo si Leonard sa gilid niya. Nakapulupot ang braso sa baywang niya na parang sinasadya nitong ipakita sa lahat ang kanilang relasyon. Hi, congratulations pala sa engagement nyo. Salamat po. We're getting married soon. Hindi pa tayo sure. Ay, ano ba?
pero ngumiti lamang ang opisyal at tumango. Paglabas sila ng munisipyo, naglakad silang magkahawak ang kamay. Mas marami ng tao nakatingin sa kanila ngayon. Ngayon, hindi lang dahil kay Shaya, kundi dahil sa kanilang dalawa bilang magkasintahang muling nagkita pagkatapos ng trahedyang halos sumira sa buhay nila. Sa bawat titig ng tao, humihigpit ang hawak ni Leonard. Next week, pupunta tayo sa church. Gusto ko makausap ang pare. Leonard, Hindi kita pinipilit. I just want to prepare. Ayoko na may mangyaring kahit ano na magpapadali ulit sa atin. ganun ka kadesidido? I lost you once, never again. Saglit na tumingin si Shaya sa taong nasa harap niya. Ngumiti siya. Sige, planuhin natin. Pero walang pagmamadali ah. Promise. At dapat hindi ka magsiselos ng sobra. No promises on that. Hinila ni Shaya ang kamay ni Leonard at huminto sa gitna ng daan. Alam mo, kahit marami nakatingin, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Nagliwanag ang mukha ni Leonard. Good, kasi ako lang dapat ang tumingin sa'yo ng ganito. At hinalikan nito si Shaya sa noo na marahan. Makalipas ang 1 linggo, opisyal na nagsimula ang wedding preparations ni na Shaya at Leonard. Hindi man planong madalian, natural na mabilis umusad ang lahat dahil parehong handa silang harapin ang bagong simula. Sa mansyon ng mga kasada, ginanap ang unang meeting kasamang wedding coordinator. Nakaupo sila sa mahabang mesa sa veranda. May kape, iba't ibang sample ng wedding invitation at ilang booklet ng venues. So, Miss Soraya, Mr. Leonard, gusto niyo po ba ng garden wedding o church wedding? Church, non-negotiable. Pwede ba tayo mag-usap muna bago ka magsalita ng ganun? Ngumiti si Leonard at tumingin sa kanya. Sorry pero gusto ko talaga, you know why? Napabuntong hininga si Shaya pero hindi rin nakatanggi. Church wedding po, sa lumang simbahan sa bayan namin, malapit sa plaza. Perfect po, mas maganda doon lalo na sa pictures, malawak ang aisle. I don't care about the aisle. I care about the moment she walks toward me. Hindi mapigilang mapatingin na masama si Shaya. My God, Leonard, huwag kang bigla-biglang sweet, nakakahiya. What? I'm just telling the truth. Natawa ang coordinator at kumuha ng notes. Okay po. Next, color motif. Gusto ko sana ivory and moss green. Simple lang, elegant. Anything she wants. Bridesmaids? 4, mga pinsan ko, wala nang iba. Groomsmen, probably Oscar and 2 of my cousins. Pero ayoko na maraming tao. Guest list? Mga kamag-anak ko lang at mga tagabayan. Simple lang talagang gusto ko. At ilang business partners. Leonard, Just 2, they're important. nagkatinginan sila. Tila gustong tumawa ni Shaya pero pinigilan lang. Fine, 2 lang ha. Anything you say. Isang gabi habang nagpapahinga sila sa veranda, marahan nagsalita si Shaya. Leonard, may sasabihin ako. Tumingin ito sa kanya agad. Okay, anything. Pinatawad ko ng mama mo. Nagulat si Leonard. Totoo? Oo. Matagal ako nagalit. Umiwas, natakot. Pero wala na rin naman siya magagawa. Patay na siya. At kung magagalit pa ako lang masasaktan. Dahan-dahan lumapit si Leonard at inabot ang kamay niya. You don't know how much this means to me. Ayoko na mabuhay sa galit. Mas masarap mabuhay na maluwag ang puso. At hindi ko kaya magsimula tayo ng pamilya na may dinadala na karaan. You're incredible. Hindi naman, natuto lang. Thank you, love. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kailanman naging kasalanan. Dumating ang araw ng kasal. Sa lumang simbahan ng bayan, nakatayo si Leonard sa harapan at nakaitim na suit na fit sa balikat at dibdib nito. Sir, kalma lang kayo. Parang kayong ikakasal sa presidente. Huwag kang makulit, Oscar. Kinakabahan ka lang talaga. Of course I am. She's finally coming back to me. Nang makarating si Shaya sa harapan, halos hindi makahinga si Leonard. You look stunning. Ikaw din. Mukha kang hindi makatulog ng 2 buwan. Hindi nga.
Natawa sila. Pagdating ng honeymoon nila, pinili nilang pumunta sa isang private island sa Palawan. Pagbukas nila ng pinto, sabay silang huminga ng malalim. Finally, tayo lang. Sa wakas at walang istorbo at walang tumitingin sa'yo. Seloso pa rin. Always, especially now. Lumapit ito kay Shaya at hinawakan ng bewang niya. You're my wife now. And you're my husband. Finally. Matagal na tayong delayed, pero worth it. More than worth it. Makalipas ang ilang taon mula nang ikasal sina Leonard at Soraya, naging payapa ang buhay nila sa asyenda at mansyon. At kung noon ay puno ng sugat at lihim ang pagbalik ni Soraya, ngayon ay may 2 munting batang halos kopyang-kopya ng ama nila. Isang hapon, nakaupo si Soraya sa veranda at nakasuot pa rin ang paborito niyang kulay kremang scarf na nakabalot sa leeg. Hindi na niya ito sinusuot para itago ang mukha niya. Naging bahagi na iyon ng pagkatao niya. Habang pinapanood niya ang kambal na naglalaro ng kahoy na truck at maliit na bola sa damuhan, panay ang ngiti niya. Ang isa ay si Liam na palagi nakadikit sa kanya. Ang isa naman ay si Soren na may matapang at pilyo, pero hindi rin magpapahuli sa ka-cuteness. Mama, look! Big truck! Mama, I can throw the ball far. Watch me! Tumawa si Soraya, hawak ang tasa ng tsaa. Ingat lang kayo ha, huwag kayong lalayo. Liam, hawakan mo lagi ang kamay ng kapatid mo. Ako po yung mas matanda. By 2 minutes lang. Dumating si Leonard mula sa likod bahay at may hawak na mga dokumento ng asyenda. Pero agad siyang huminto na makita ang mga anak. At tulad ng nakasanayan, biglang naging mas malambot ang mukha niya. Boys, come to Papa! Agad na tumakbo si Soren, pero si Liam may tumakbo muna kay Soraya bago dahan-dahan lumapit sa ama. Napailing si Leonard. Liam is definitely our son. Sobrang malambing. Sorry niece, mini version ko. At least, equal ang trouble sa bahay. Equal? No. Sorry is 10 times more stressful. Papa, I heard that. Good, para alam mong trouble ka. Natawa si Soraya at inabot ang kamay ng asawa nang maupo ito sa tabi niya. Mabilis na kinarga ni Leonard si Liam habang si Soren ay sumampa sa kandungan ni Soraya. Kahit halatang malaki na ito para gawin yon. Maghapon ka nagtatrabaho, magpahinga ka muna. Habang nag-uusap sila, napatingin si Leonard sa scarf ni Soraya na nakalapat sa leeg. Hindi na niya ito tinatanong kung bakit. You look beautiful today. Hindi mo naman kailangang sabihin yan araw-araw. Kailangan, baka makalimutan mo. Tinapik niya ang braso nito. Hindi na ako kasing insecure katulad dati, no? I know, pero gusto ko pa rin sabihin para may resibo ka. Napailing si Soraya pero hindi mapigilang umiti. Papa, Mama, when can we go to the beach again? Kapag hindi na busy ang papa niyo. I'm free this weekend. Talaga? Hindi kaya meeting lang? Cancelled ko lahat. Family time is more important. Biglang nagsimulang umiyak si Liam. Oh, why baby? Ano nangyari? Soren took my truck. No, I'm just borrowing. Boys, I share. Now. Okay, Papa. Tinanggap ni Liam ang truck na ibinalik ng kuya habang nagkayakap kay Soraya. Hoy, hindi mo kailangang umiyak agad. Sabihin mo lang. Papa is scary. Excuse me? Napahagalpak ng tawa si Soraya. See? Mini version mo nga si Soren. Can't deny that. Umupo ang kambal sa paanan ng beranda at naglaro ulit. Samantala, magkahawak kamay sina Leonard at Soraya at pinapanood ang tahimik na hapon na dati parang hindi naaabot sa buhay nila. Soraya, thank you for forgiving her. Natigilan si Soraya. Hindi niya inaasahan na babalik pa sila sa paksang yun. Kung hindi ko pinatawad ang mama mo, hindi ako magiging malaya. Ayoko na mabuhay sa galit, Leonard. Hindi na rin naman niya mababawi ang nagawa niya. Pero kaya kong buksan ang panibagong kabanata para sa sarili ko at para sa pamilya natin. You're the strongest woman I know. Hindi ko alam kung strong ba talaga ako. You are.
Hinalikan niyang kamay ni Soraya. And I'm so proud of you. Every day. Hindi nasusukat ng anyo ang halaga ng isang tao. Maganda ka man o may mga peklat na iniwan na nakaraan. Hindi iyon kailanman magiging hadlang sa pag-ibig na totoo at tapat. Kapag puso ang pumili, mas mahalaga ang kabutihan, tapang at kakayahang magmahal kaysa sa panlabas na anyo. Ang tunay na pagmamahal ay tanggap, hindi hinuhusgahan, inaakay, hindi iniiwan, at handang lumaban, gaano man kahirap ang daan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!